my beloved Boss Mike, Cervera. Ito na, Trillanes, banatan mo nga yung mga yan. Scenarios available kay Duterte ay either lalabas siya ng bansa, tatakas siya, kagaya nung ginawa ni Tebes, or magtatago siya, kagaya nung ginawa ni Kibuloy. Pwede siya magtapang-tapangan at magbarikada siya sa Davao, pero idadamay pa niya yung mga taga Davao pagka ganon. Oo nga, idadamay pa niya. Senator, hindi nga ho yung taga Davao ang dinadamay eh. Dinadamay yung buong bansa eh. Napansin nyo ba? Oh, di ba? Dinadamay nila buong bansa eh. Naloko na. Bubulong-bulong si Anino. Ano yung sinasabi mo? Paano mo naman nasabi, Boss Mike? Isa ka pa. Kita mo nga nag-iikot na sila. Nag-iikot na sila, nangangampanya sila ng ano ba yung tawag doon sa atin? Namamalimos na sila ng awa. Parang gano'n. Di ba? O sa kanya, pakalalaki siya, nag-utos siya ng pagpatay eh. At saksim buhay yung buong Pilipinas doon sa pag-utos niya na yon. Naku Senator, umamin naman yan. Kaya wag ka nang magtaka, umamin naman yan eh. Di ba? Umamin yan si Digong. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Di ba? Umamin na Senator, ulitin natin. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Umamin na Senator. Kaya okay na yun. Pero idadamay pa niya yung mga taga Davao pagka ganon. Kung sa kanya, pakalalaki siya, nag-utos siya ng pagpatay eh. At saksim buhay yung buong Pilipinas doon sa pag-utos niya na yon. Pinagmamalaki niya yon. Kailangan... Ayun nga, pinagmamalaki niya eh. Ayun nga pinagmamalaki pa niya Kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Di ba? Senator Trillanes. Tanggapin itong consequences ng kanyang action. Wala akong nakikitang susuko dyan. Palagay ko gagawa ng paraan niyang mga yan. At kaya nga related ito dun sa ongoing destabilization plots na nangyayari, na ilan yung mga attempts na pagpatalsik kay President Marcos. Sa totoo lang, itong ongoing hearing ni Bato de la Rosa, this is part of the ouster plot. Naghahanap sila ng kadahilanan para i-ignite, i-agitate taong bayan, and hopefully makasungkit sila ng... Totoo naman yung sinasabi niya. Narinig nyo naman yung sinasabi ni Roque. Narinig nyo naman yung sinasabi. Iisa lang sila ng linyahan na lumalabas. Sabi ko nga nung nakaraan, iisa lang ang namumutawi sa kanilang malalaking bunganga. Diba? Mga aktibong general o mga opisyal ng armed forces para matuloy yung kanilang pag-power grab, Ilang beses na yan, last year, di ba, na-confirm na nga yan ni AFP Chief of Staff General Browner, at tuloy-tuloy yan, By our latest count, at least 4 na beses na nag-a-attempt magpatalsik itong Duterte camp dahil hindi sumasama yung mga opisyal ng armed forces. Kita nyo, di ba? Tama yung sinasabi ni Takero. Ano sabi ni Takero? Gusto talagang ikudita ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, Takero? Sige, tuloy. Pero nagre-recruit, pero so far hindi pa sila nakakakuha. Meron mga nakakakuha sila ng ilang aktibo na PNP officials, mga Davao Group, pero so far sa AFP, wala na, Senator, tinanggal na sila. Bigla-bigla Bigla-bigla pinagtatanggal yung mga PNP doon sa Davao. Pinalitan ng 2 batalyon. Kala nyo Biroy mo, nagrereklamo pa si Baste. Ikaw talaga, Mr. President. Ikaw, Marcos Jr., hindi ka man lang bumusina o nagpasintabi.
Para naman na nakapaghanda-handa kami. Ngayon may chismis. Aba, yung mga kawani pala, ni Baste, ilan doon ay nagpositibo. Nagpositibo siya, pinagbabawal na gamot. Nako, Baste. Oo, itong si Basti kasi daldal ka ng daldal dyan, nabangag ang Pangulo. Abay, yung nasa bakuran mo pala hindi mo rin nalilinis. Tapos gusto nyo, kita nyo kita nyo, gusto nila, linisin daw ang droga sa buong Pilipinas. Nasa bakuran mo nga. Naandyan, katabi mo lang, lumingon ka lang sa kanan at kaliwa. Baka pati ikaw. Diba? Hindi kaya pati si Baste. Lang yan, Nag-dribble sa mga pagmumukha nila, yung mga sinasabi nila Wala pa. Pero mahirap magkumpiyansa sa ganyan dahil based on our own experience, mabilis yan. Kaya nga ito, naghahanap sila ng mga issues na pwedeng mag-agitate ng sandatahang lakas at ng taong bayan. And hopefully, magkaroon sila ng... Yun ang senator, ginagamit nga ni Rocky kanina yung yung diktador na daw si Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan, kailangan na daw na mag-alsa ng ating mga kababayan para labanan at tanggalin na nga daw si Pangulong Bongbong Marcos at ipalit na nga si Sara Duterte. Oo, na walang alam kung hindi gumastos ng confidential fund. At sabi ni Duterte naman, maging busy na rin si Bato kasi maraming alam yun. Oo, maraming alam yun na may butas. Kanilang version ng people power, coup d'etat, withdrawal of support, at kung ano man. Ako ay naniniwala na parte na... Totoo yung sinabi niya, di ba? Narinig niyo naman si Roque, di ba? Balik mo nga si Roque. Walang yung Roque to kasi. Pasok mo Roque. Dumating tayo sa punto na ang junior ng senior ay hindi po interesado dalinisin ang kanilang pangalan sa ating kasaysayan. Malinaw na po na ang junior ay sumusunod sa yapak ng ama na siya po ay nagiging diktador at sumusupil sa karapatang pantao ng ating mga mamamayan. At malinaw na po na kinakailangan manindigan ng taong bayan laban sa pagsupil ng kanilang karapatan dahil kung hindi, mababaliwala po yung mga karapatan na yan. At malinaw na po na dumarating na tayo sa punto bilang employer ng presidente, kinakailangan magdesisyon na kung sisisantihin o hindi ang presidente na tumalikod sa sinumpaang katungkulan na itataguyod ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Di ba? Sabi ko sa inyo may tama si may punto si si Trillanes ng kanilang version ng people power, coup d'etat, withdrawal of support, at kung ano man. Ako ay naniniwala na parte ng destabilization efforts itong ongoing hearing ni Senator Bato de la Rosa. Part ng kanilang communications plan ito yung nakikita nilang isang posibleng mag-agitate sa taong bayan at sa mga membro ng AFP. They're hoping to break through para matuloy na yung kanilang ouster plot at pagka napatalsik nila si President Marcos, iuupo nila si Sara Duterte. Part lang ito. Si Sara Duterte, President Sara Duterte. Ni minsan hindi mo marinig na mga kapatid, mga kababayan, irespeto natin at igalang natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano man po ang mga sinisigaw ng aking mga kaalyado, ng aking pamilya, siyampu ng kanyang mga amuyong na sila Roque, Glenchong at Maharlika. Isama nyo na si Vic Rodriguez. Ay wag ho kayong maniwala sa kanila. Sana man lang ganun Alam nyo kung ganun ang ginagawa ni Sara? Alam nyo kung gano'n? Malamang talagang sosuportahan siya. Ng mga loyalista.
at ng mga Pilipino. Kaso, wala eh. Di ba? Wala. Ano magagawa natin? O di, magagalit ang mga tao. Siya kapatid nga ni Pangulong Bongbong Marcos, nagalit ang tao eh. Kay Sara Duterte pa kaya? Di ba? Sige, tuloy mo, Senator. Ng communications plan, no? Ito para painitin at paingayin ng gusto at ididikit dyan yung economic situation natin. Maghahanap sila ng paraan para nga mahila nila, makumbinsi nila ng taong bayan, umaklas. At more importantly, para makakuha sila ng suporta sa AFP. Maaring popular siya nung siya ay nakapwesto. Correct. Oh. Paano hindi ka magiging popular kayang-kaya mong maniobrahin? Bawal kang magsalita labang kay Duterte. Kung hindi, mapipersilapid ka. Naloko na. Si Takero lang yata yung malakas ang loob nun eh. Di ba? We will concede that, no? Pero nung nagkahiwalay na sila ni President Marcos, hindi sumama sa kanya yung AFP at ang loyalty nila doon sa chain of command at sa konstitusyon as it should be. Tayo, namumulso tayo constantly sa armed forces, wala silang reason na nakikita para patalsikin si President Marcos besides pro-China si Duterte dahil lang sentimiento ng Tandaan nyo yun baka hindi nyo pa alam. Ano bang boss Mike? Ano ka ba? Mga chismoso at chismosa yan, hindi pa nila malalaman na pro-China si Duterte? Pinapaalala ko lang, Anino. Hoy! Pantapat ni Diggs sa kritiko, bahala, si PBB Smile lang, totoo. Si Sunday Calma, sobra ka naman. Sobra ka hindi magbababoy, kundi siya ang baboy. Sige, tuloy. AFP is towards our democratic allies at hindi sila nalapit kailanman sa China kahit nung panahon ni Duterte ay pilit silang nilalapit sa China. Alam nila yung ganong mga galawan at predominantly anti-China ang AFP. It's very serious, no? Sabi ko nga, may mga nagre-recruit na mga kilalang personalidad na former senior officials of the AFP and the Duterte administration. Well, hindi po natin ma-share kasi constantly minomonitor pa sila. Retired na konektado kay Duterte. Yes. Retired AFP officer na naging kabinete ng Duterte administration. Nako! Retired officer. Sino kaya? Si Esperon? Sino pa? Yun no? Sino pa? Yung iba pa, sino kaya yung mga yun? Retirado daw. Diba no? Ay siya totoo naman eh. Kaya pala Boss Mike ang galing mambaboy ni Roque. Oo nga. Totoo naman sinasabi ni Senator Trillanes, mga kababayan. Bakit kanyo? Tumutong lahat sa mga sinasabi nila eh. Yun ang nakakalap namin from our sources na minomonitor itong mga ito. Well, based dun sa information na nakalap namin, mga Davao Group din yung mga nagmaniobra doon sa pag-increase ng presyo ng sibuyas, sukal at iba pa. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung tinutukoy na Davao Group, yan yun, yung mga hinayopak na mga matatakaw sa pera. Davao Group, sindikato yan. Sindikato na nilikha ni Digong. Para mangolekta sa mga ahensya ng gobyerno. Sa mga proyekto, sila lang yan. Yung mga tulad ng ng scam na diyan sa Parmali, yan kasama yan. Kasama yan, ha? Kita nyo, kung hindi ba naman mga, naku, napakaraming mga pera yan.
Sa totoo lang. Kala mo naman madadala sa ano eh, sa kanilang ano, libingan. Naloko na. Ang bira na yun eh. Di ba? Ganon sila. Kala naman kasi nila bulag ang mga tao. Oh. Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Siya ang mandako ng mundo, naroon kayo. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsama at pakikinig ngayong araw na ito. Our beloved Boss Mike Cervera.